Umabot ka na ba sa isang punto ng inyong buhay kung saan naranasan mo ang hindi maipaliwanag na mga pangyayari? Mga kahiwagahan na sumisilip sa likod ng bawat sulok. Mga himala na humahalimuyak sa hangin at mga kababalaghan na nagbabalat kayo bilang simpleng katang-isip. Tunay nga bang may misteryo na hindi kayang pasagutan ng ating katwiran? Tulad na lang ng mga kwentong aswang. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong totoo sila? Taong 1979, sa isang baryo sa Aklan. Magandang araw po, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Isabela at ito ang aking kwento. Malapit sa malawak na baybayin ng karagatang kanluran, matatagpuan ang aming puok. Ito ay isang maligaya at magandang nayon na naglalaman ng kahanga-hanga mga tanawin at yaman ng kalikasan. Sa tahimik na lugar na ito, may matatagpuan ding nagbabalong ilog na nagbibigay buhay sa amin, na ang isang kabuhayan ay ang pangingisda. At ang ilog na ito, ang malakristal nitong tubig, ang mga nagkalat na magagandang bulaklak, ay nagbibigay ng kapayapaan sa mga taong nais ipahinga ang isip at katawan sa magulong takbo ng mundo. Ngunit sa kabila ng kagandahan at kapayapaang ito ng ilog ay iniiwasan ito pag sumasapit na ang gabi. Ayon kasi sa mga kwento, ay may natatagong isang mahiwagang sikreto ito kapag sumasapit daw ang dilim. Mayroon daw kasing portal sa ilog at daanan nito ng mga maligno at ibang mga nilalang na galing sa kabilang mundo. Walang tao ang dapat makakita noon dahil tiyak na raw na sakit o di kaya'y kamatayan ang sasapitin ng sinumang tao na maglakas loob na magpunta ng ilog. Mayroon na rin insidente kasi ng mga nawawalang tao sa aming lugar kaya nag-iingat na rin ang mga tao dito. At mas lalong naging mas makatotohanan ang kwentong ito dahil sa kapitbahay namin na itago na lang natin sa pangalang Mangkulot. Kuya Bari, si Mangkulot ay isang albularyo at isang matandang lalaki na mayroong kulot na buhok at mapanuring mata. Palaging nakasuot ng puting barong Tagalog o di kaya'y puting long sleeve at may hawak na gamit na kakaiba at iba pang mga bagay na gamit niya sa kanyang mga ritual. Kilala siya sa kanyang kakayahan na magaling magtawas at gamutin ang iba't ibang uri ng sakit sa pamamagitan ng mga tradisyonal na pamamaraan. At marami sa kanyang mga natawas ay nakukuha daw umano ang mga sakit mula sa sumpa ng mga engkanto doon sa ilog. Marami po ang naniniwala sa kanya dahil halos lahat naman ng kanyang ginagamot ay gumagaling sa kanilang mga karamdaman kapag pinapainom na niya ito ng mga herbal o kaya'y inorasyonan. Mayroon ding mga pagkakataon na kailangang mag-alay ang pamilya ng may sakit ng mga karne sa ilog. Isa sa mga napagaling ng mahusay na albularyo ay si Isang, anak ng aming kapitan noon. Halos isang buwan na itong tila palaging balisa at wala sa sarili. Sinusubukan ng mga magulang nito na ipagamot siya sa mga doktor sa bayan, ngunit hindi naman siya talaga gumagaling. Para itong naliligaw na kaluluwa na hindi mahanap ang sarili. Kapag nakakatakas sa tahanan ay lumilibot ito sa nayon habang tila may kinakausap na hindi naman nakikita. Kumakanta, sumasayaw at minsay nanghahabol pa ng bata. Ngunit kapag hindi ito nakikitang pakalat-kalat sa lansangan ay doon sa ilog ito matatagpuan. Nakatulala lamang sa tubig na parang may tinatanaw pero wala naman. Isang buong baboy ang ipinaali ni Mangkulot sa pamilya nila Kapitan. Ayon kay Mangkulot
ay isang kapre daw ang nagkakagusto sa kanilang anak. Hindi na raw magtatagal ay maaaring kunin na ng tuluyan ng kapre si Isang kung hindi maagapan. Pinatutunayan naman ang hatol na ito ni Mang Kulot mula sa mga taong nakakapansin na mayroon daw mapulang bagay silang nakikita doon sa itaas ng bubong nila kapitan kapag sumasapit ang gabi. Ito raw yung kapre na nagbabantay sa dalaga. Ayon kay Mang Kulot, alay daw ang kailangan para gumaling si Isang. Sinunod naman ito nila kapitan. Sa tahimik na gabi ay kasama nila ang albularyo na gumawa ng isang ritual sa ilog. At pagkatapos ay binili ng matandang albularyo na wag gagambalain ang ilog upang mas maging epektibo ang panggagamot at para tuluyan na ring lubayan ng kapre si Isang. At isang linggo pa nga lamang ay nakitaan na ng malaking pagbabago ang dalagang anak ni kapitan. Nakakausap na nila ito ng normal. Kaya mula noon, kapag sumasapit na ang gabi, ay wala nang nangangahas na magpunta pa sa ilog. Kilala rin si Mang Kulot na hindi ordinaryong albularyo lamang. Kakaiba rin ang ilang paraan niya sa kanyang panggagamot. At ako po bilang kapitbahay niya ay napapanood ko ng madalas ang mga ginagamot niya. At isa na rin dito ang panggagamot niya sa isang magsasaka sa kabilang baryo na nagkaroon ng matindi at hindi maipaliwanag na sakit. Lumapit siya kay Mang Kulot para humingi ng tulong. Ngunit sa halip na gamitin ang karaniwang mga dahon at hiniwang kahoy, nagdala si Mang Kulot ng isang malaking salamin. Ipinakita niya sa magsasaka ang salamin at sinabi, "Dito sa salamin, makikita mo ang tunay na dahilan ng iyong sakit." Sinimula ni Mang Kulot ang isang ritual kung saan itinutok niya ang salamin sa mukha ng magsasaka at nagsimulang magsalita ng kakaibang mga panalangin. Sa paglipas ng mga oras, tila napaatras ang magsasaka nang mapansin sa salamin ang kanyang refleksyon na may kasamang maitim na figura. Napag-alaman ni Mang Kulot na mayroong itinatagong hinanakit o sama ng loob ang magsasaka at ito ang umakit sa itim na nilalang para malapitan at hindi lubayan hanggat hindi nito nauubos ang kanyang lakas. Ayon sa kwento ng magsasaka, ay nakaaway daw nito ang isang kamag-anak sa isang usapin tungkol sa mga alaga niyang hayop tulad ng kambing at mga manok. Hindi na sinabi ng pasyente kung ano ang usaping iyon, basta't ang natatandaan ko ay sinabi ni Mang Kulot na kailangan nitong mag-alay ng isang buhay na kambing doon sa tabing ilog. Dalhin daw ito doon bago magtakip silim upang ang itim na nilalang ay maibaling ang atensyon nito sa karne ng kambing. At pagkatapos, pinayuhan ang magsasaka na pakawala na ang lahat ng kanyang hinanakit at matutong magpatawad sa kapwa. Kaya nga mas lalong hinangaan at nirespeto itong si Mang Kulot sa amin at sa Karatig Puok dahil hindi lamang pagpapahusay sa katawan ng kaya niya, nakaagamot din siya ng kaluluwa at nakapagtuturo ng mabuting asal para sa mga taong nakakalimot na. Kaya rin niyang gamutin ang usog o yung malakas na mainit na hininga o pagtitig at pagpasa ng taglay na malakas na puwersa na maaaring magdulot sa tao ng pananakit ng tiyan, pagduduwal at sakit ng ulo. Ang mga pinaghihinalaang nabarang o nakulam ay sa kanya rin madalas dalhin. Napanood ko na rin, Kuya Bari, kung papaano niya gamutin ang isang pasyente na binarang. Hilot at pagpapainom ng mga herbal na halaman ang hatol niya sa babaeng binarang. Kitang-kita ko ang mga insekto na lumalabas mula sa bibig, tainga
at ilong ng babae habang ginagamot ito ni Mang Kulot. Mayroon ding mga lumulubo ang tiyan na dinadala sa kanya at himalang napapagaling ng mahusay na albularyo. Ngunit ang isa sa mga hindi ko malilimutang pasyente ni Mang Kulot ay ang kababata kong si Tasyo. Ayon sa mga sabi-sabi, bago ito dalhin para gamutin ay palagi raw itong natatakam sa mga bagong katay na karne. Palaging tila wala sa sarili at nagkukubli sa mga madidilim na parte ng kanilang bahay na tila iniiwasan ang sikat ng araw. Sa pagtungtong pa lamang niya sa bakuran ng albularyo ay nagbalak na agad itong tumakas na parang takot na takot kay Mang Kulot. Sinabi ng matanda na kung maaari ay itali daw ito para magawa ng maayos ang ritual at malaman kung ano nga ba ang nangyari sa binata. Agad lumabas sa pagsusuri na nayanggaw ang pasyenteng ito. Hindi makapaniwala ang mga magulang nito at nag-iwan ng tanong sa bawat nakasaksi kung papaanong nayanggaw si Tasyo. Marami ang naghinala na baka mayroon daw aswang na naghahasik ng lagim sa aming baryo. Kasi nga, hindi naman lumalabas ng baryo itong si Tasyo, kaya imposible na sa ibang puok niya nakuha ang impeksyong iyon. Ngunit kaagad naman itong tinapos ni Mang Kulot. Wala raw aswang sa aming baryo. Dahil kung mayroon man, ay siya ang unang makakaalam nito. Marami ang palaging nakikiusyoso sa naging gamutan kay Tasyo. Ayon kay Mang Kulot, mahirap daw talagang gamutin ang ganoong karamdaman. Ngunit sisikapin daw niyang mapagaling ito dahil magiging delikado para sa lahat kapag ka daw tuluyang maging aswang itong si Tasyo. Ginamitan na ito ng mga halamang gamot at ritual, subalit hindi ito naging epektibo. Patuloy na sumasama ang kalagayan nito sa bawat araw na nagdadaan. Isang pag-uusap ang naganap sa pagitan ni Mang Kulot at ng magulang ni Tasyo. Iisa na lang ang paraan para magamot ang kaibigan ko. Ito raw ay ang tinatawag na loob o yung pagbigti ng pabaliktad sa taong ginagamot. Magpapausok daw ng insenso ang manggagamot na sinasamahan ng mga espesyal na kahoy at langis. Ngunit sabi ni Mang Kulot ay ang mismong kamag-anak o pamilya daw ni Tasyo lamang ang maaaring magsagawa ng ritual na ito. Tawagin na lamang daw ito kapag nawala na ang usok at makasuka na ang pasyente. At hindi nga nagtagal, itinali na ngang pabaliktad si Tasyo sa ilalim ng isang punong mangga doon sa kanilang bakuran. At siyempre, bilang isang dakilang usyusera noong araw, ay nandoon po ako muli para maituloy ang sinusubaybayang palabas. Kitang-kita ko na itinali ang mga paa ni Tasyo at nakasabit na nga siya ng pabaliktad sa puno ng abutan ko. Isang maliit na siga ang inihanda ng ama nito at nang umapoy na ang espesyal na kahoy na bigay ng albularyo, ay siya namang paglagay nila ng insenso. Itinapat nila ang usok sa mukha ni Tasyo. Awang-awa talaga ako sa kalagayan ng kababata ko sa tanawing iyon. Hinding-hindi ko maisip na dadanasin niya ang ganoong parusa, gayong wala naman itong inagrabyadong tao, lalong-lalo na sa puok namin, dahil tiyak ko po, isang mabuting tao itong si Tasyo. At hindi nga nagtagal, sumuka na nga si Tasyo ng isang itim na sisiw. Gumagalaw pa nga ito at sinisikap na makabangon at akmang lilipad, ngunit naging maagap ang ama ni Tasyo. Dinurog niya ang ibon sa pamamagitan ng pagpalo dito. Agad naman ipinatawag si Mang Kulot. Noong maibaba na si Tasyo mula sa pagkakatali,
ay agad itong hinilot ng mahusay ng albularyo. May binanggit pa nga itong lalo daw siyang lumalakas kapag nakakahilot ng isang tao na mula sa pagkakasakit. Tuwang-tuwa naman ang lahat dahil muli ay napatunayan ni Mang Kulot ang husay niya bilang isang albularyo. Lahat kabilang ako ay labis na humanga talaga sa matanda. Ngunit hindi ko alam na darating pala ang pagkakataong ako ang mangangailangan ng pabor dito kay Mang Kulot. 2 buwan noong akong buntis. Walang kamalay-malay ang aking mga magulang na ako ay nagdadalang tao. Ayaw kong malaman nila dahil natatakot ako sa maaari nilang gawin sa akin. Hindi ko kayang harapin ang kanilang galit, lalo't alam ko rin na mayroong sakit sa puso ang aking ina. Ayaw ko namang mangyari na baka mapahamak siya at atakihin na lamang dahil sa aking kagagawan. Siguradong itatakwil nila ako. Wala rin naman akong maasahan sa lalaking dumilig at bumuo ng punla sa aking sinapupunan dahil may asawa ito at hindi ako pwedeng panindigan. Itinanggi rin niyang sa kanya ang ipinagbubuntis ko. Ang damuhong lalaking to na malakas lang sa tawag ng laman pero walang paninindigan pagdating sa responsibilidad. Umatras kaagad ang walangya nang malamang nagbunga ang aming pagniniig. Bigla na ring nawala ito na parang bula pagkatapos. Laking pagsisisi ko talaga kung bakit ko pa pinatulan ang hinayupak na lalaking iyon. Hindi nga nagtagal. Lumapit po ako, Kuya Bari, kay Mang Kulot para humingi ng tulong. Abortion po ang una kong option. Mga halamang gamot o mga potion na maaari niyang irekomenda para maresolba na ang problema ko. Subalit, matatalim na titig lamang ang naani ko mula sa matanda. Kilala daw niya ang aking mga magulang at kailanman hindi siya maninira ng buhay ng kanyang mga kakilala. Ayaw niyang maging bahagi ng isang problemang hindi raw siya sangkot. Makipag-usap daw ako ng maayos sa aking mga magulang at harapin ang kahinatnan ng lahat ng aking nagawang pagkakamali. Sa pagkakataong iyon ay alam ko wala akong mapapalang tulong mula sa matanda. Kaya umalis na lamang ako sa kanyang kubo at nagmukmok ng ilang araw sa loob ng aking kwarto. Minsan ay kung ano-ano na lamang ang naiisip ko hanggang sa dumating sa punto na inisip ko ng magpakamatay. Gagawin ko na sana ang bagay na iyon nang bigla akong matigilan nang may marinig na mga kaluskos sa labas ng aming bahay. Sa takot ko, agad akong bumalik sa higaan at nagtalukbong ng kumot. Magmula noon, halos tuwing gabi ay hindi na ako pinapatulog ng mga kakaibang kaluskos na iyon. Nakakaramdam na rin ako ng kakaibang init sa katawan ko, kaya pabiling-biling ako sa aking hinihigaan. Ang napapansin ko ay mayroong mabigat na bagay na parang nakadapo po sa bubungan namin na agad ding nawawala, kasabay ng malakas na tunog ng malakas na pagaspas ng animoy malaking pakpak. Hindi lamang ako ang nakakamansin dito dahil maski pala sila tatay ay alam na may umaaligid-aligid sa aming bakuran tuwing sumasapit na ang gabi. Agad namang inilapit nila kay Mang Kulot ang nangyayaring ito sa amin. Hindi ako sumang-ayon noong una dahil baka mabisto ako sa aking sikreto at ipagkanulo ako ng matandang albularyo. Hindi ako makatingin ng diretsyo kay Mang Kulot, maski panay ang daldal ni nanay na baka aswang daw ang nilalang na pabalik-balik sa amin at gumagawa ng mga kakaibang ingay na iyon. Nakapagtatakang itinanggi iyon ni Mang Kulot at sinabing
Wala namang dahilan para puntahan kami ng aswang doon nga sa aming kubo. Maliban na lamang kung mayroong may sakit sa amin o di kaya na may buntis. Napalunok ako bigla nang sabihin ito ni Mang Kulot. Inihanda ko ang aking sarili pero makalipas lamang ang ilang minuto ay nagpaalam na ang aking magulang sa matanda. Hindi niya sinabi ang aking sekreto, bagkus ay sinabing baka mayroong lamang ligaw na hayop o di kaya'y isang magnanakaw na baka naniniktik lamang sa gabi. Kaya pinayuhan na umano'y mag-ingat na lamang kami. Lumipas ang mga araw. 4 na buwan na ang tiyan ko, ngunit hindi ko pa rin nasasabi ito sa mga magulang ko. Halos gabi-gabi akong umiiyak dahil sa iniisip na kahihiyang maaari kong maranasan lalo't hindi ko maitatago ng matagal ang aking kalagayan. Pumunta ako sa ilog para doon ihinga ang lahat ng mga problema ko. Ang mga bulaklak ang nakapagpagaan ng loob ko. At doon ko naisip na siguro'y wala na akong magagawa kung hindi ang tanggapin ang aking kapalaran at pagbayaran kung ito man ay isang pagkakamali na dapat itama. Nawili ako sa lugar ko, Yabari, at sa magandang refleksyon ng papalubog na araw sa tubig. Nawala tuloy sa isip kong bawal pala ang magpagabi sa ilog. Ngunit dahil sa taglay kong problema, hindi ko na inalintana ang maaaring kapahamakan na maaari kong anihin sa pananatili ko sa lugar na iyon. Hanggang sa tuluyan na ngang dumilim ang paligid. Uuwi na sana ako pero bigla akong natigilan nang marinig ang mga kaluskos na tila may paparating. Nagtago ako sa matataas na damo dahil alam ko sa aking daraanan ay maaari kong makasalubong ang paparating na kung sino mang iyon. Nagtago ako at nakita ko si Mang Kulot. Si Mang Kulot ang paparating. Agad itong pumwesto sa isang bahagi ng ilog at nagpalingalinga ito bago may inalabas sa bulsa na isang maliit na botelya. Naghubad ito ng kanyang suot na barong at hindi katagalan nakita kong nagpapahid ito ng langis sa kanyang kilikili at tuhod habang tila inaawit ang isang engkantasyon na hindi ko maunawaan. Ngunit bigla itong tumigil sa kanyang ginagawa at tila nakaramdam na mayroong mga matang nakamasid sa kanya. Sinubukan kong lalo pang isiksik ang sarili ko sa damuhan pero parang dagundong ng kulog ang kanyang tinig nang tanungin kung sino nga ba akong pangahas na naroroon pa sa ilog ng ganoong oras. Lumabas ako at labis ang kanyang pagkagulat nang makita at makilala ako. "Anong ginagawa mo dito sa ilog?" Agad niyang tanong sa akin. At nang hindi na niya inaasahang sasagot pa ako, ay sinabi niyang umuwi na ako dahil delikado na ang ilog, lalong-lalo na sa isang tulad ko. Hindi ko pa alam, Kuya Bari, kung namamalikmata lamang ako, pero napansin kong tila naglaway ito nang mapansin ang maliit na umbok sa aking tiyan. Agad akong lumayo dahil napansin kong tila nag-iba ang kilos ng matanda. Kinabukasan, habang sinisilip ko mula sa bahay ang kapitbahay kong albularyo, ay balik sa normal ang lahat. Isang katok ang narinig ko sa pintuan pagkaraan ng ilang minuto. Napagbuksan ni nanay si Mang Kulot. Nais daw nito akong makausap. Hinarap ko naman siya. Nakiusap siyang huwag ipaalam sa iba na nagpunta siya sa ilog kagabi. Tinanong ko naman siya kung bakit ito naroroon sa ilog at kung anong ginagawa niya roon, gayong ito naman ang nagpapakalat
na mayroong mga engkanto o maligno sa puok na iyon kapag sumapit na ang gabi na hindi dapat ginagambala ng mga tao. Sabi naman ito sa akin, nagpapadalisay lamang siya ng kanyang kakayahan na kinakailangan sa kanyang panggagamot. Sumang-ayon naman ako sa kanya, pero may kapalit at tinanggap niya iyon nang walang sabi-sabi. Nangilid ang luha sa aking mga mata habang nakahiga at nakatitig sa maliit na bote ng pampalaglag sa ibabaw ng lamiseta sa tabi ng kama ko. Sa labas ay tila nakikiramay ang alulong ng mga aso sa gitna ng gabi. Ang malamig na hangin na tumatagos mula sa nakabukas na bintana na nakadagdag sa kaba at pag-iisip ko kung ano ang sasapitin ko pagkatapos ng desisyong iyon. Sa labis kong pag-iisip, hindi ko namalayan na ako pala'y nakaidlip na. Nagkaroon ako ng isang masamang panaginip. Mayroon daw pares ng 2 mapupulang mata na nanlilisik ang nakamasid mula sa bukas na bintana. Ngunit tila bakit pakiramdam ko, hindi iyon panaginip. Isang mahabang dila ang animoy ahas na gumapang papasok sa bintana, ang tila papunta sa aking tiyan. Naramdaman kong bigla ang pakiramdam na parang humigpit ang tiyan ko at sumakit na parang hinahalukay ang loob. At sa aking paggising, alam ko, tapos na. Wala na ang bata sa aking sinapupunan. Pruweba ang dugong nagmantsa sa aking higaan. Ngunit ang bote ng pampalaglag ay hindi ko naman binawasan. Pero tiyak ko, kapag kami nakakita noon, ay iba ang iisipin nila. Baka sabihin nilang ako ang pumatay sa aking sanggol. Marahan akong tumayo at sinubukang maglakad para humingi ng tulong kay Mang Kulot. Maingat akong lumabas sa takot na magising ang aking mga magulang at mabisto ako sa aking kalukuhan. Bitbit ko ang maliit na botelya ng gamot. Kumatok ako sa bahay ng albularyo at umaasang magamot ako nito sa nararamdaman kong sakit at panghihina. Ngunit nakailang katok na ako, subalit walang tao. Naisip kong baka naroon ito sa ilog at nagpapadalisay ulit sa kanyang kakayahan. Bagamat hirap, sinikap kong makapunta sa ilog. Desperadang maitago ang lahat ng ebidensya sa aking pagdadalang tao. At alam ko na rin naman kasing wala talagang panganib sa ilog at hindi totoo ang kwento-kwento tungkol sa mga engkanto o maligno. Ngunit laking pagkadismaya ko nang hindi ko makita roon si Mang Kulot. Wala akong nagawa kung hindi ang umiyak ng umiyak sa ilog habang hawak ko ang botelya ng gamot. Hindi ko nagawang inumin iyon dahil hindi kaya ng konsensya ko na patayin ang sarili kong anak. Subalit kung kailan ko kaya ng panindigan nito, ay saka naman iyon nangyari. Paalis na sana ako at uuwi nang mapansin ko ang isang tila maliit na burol ng langgam o punso sa tabing ilog. Kakaiba iyon dahil alam ko walang ganoong punso doon lalo't ilang araw pa lang na nanggaling ako dito. Nilapitan ko iyon at sinuri pero wala namang kakaiba sa punsong iyon. Naglakad na ako papalayo ngunit bigla akong napalingon ulit sa punso. Pakiramdam ko talaga parang may mali sa bagay na iyon. Naalala ko ang minsang payo ni Mang Kulot kay Tasyo at sa mga taong naroroon na makikilala raw ang pagbabalat kayo ng isang bagay sa pamamagitan ng pagsilip sa ilalim ng mga binti habang ikay nakatuwad. Sa hindi ko malamang dahilan, ginawa ko iyon. At laking
takot ko nang makitang hindi iyon punso, kung hindi bahagi ng katawang putol na mula tuhod pababa sa talampakan. Patuloy ang pagdurugo ko, pero hindi ko inalintana iyon dahil sinikap kong mabilis na makauwi kaagad sa takot na abutan ako ng nilalang na may-ari noon. Pagkarating ko sa aming bahay, ay naabutan kong gising ang aking mga magulang at nakita ang labis na pag-aalala sa kanilang mga mukha, lalo na nang mapansin nila ang mga bakas ng dugo sa aking binti. Agad akong umamin at humingi ng kapatawaran sa kanila. Inihanda ko na ang aking sarili sa sumpa at galit ng mga magulang ko. Ngunit niyakap lamang ako ng aking nanay. Nag-iyakan kami. Pinatawad nila ako sa kasalanan ko kasabay ng isang pangakong hindi na uulit. Gusto nila akong ipagamot kay Mang Kulot pero tumanggi ako. Nakiusap akong sa ospital na lamang ako dalhin dahil mas kailangan ko ang totoong gamot galing sa totoong alagad ng medisina. Madami na din kasi ang nawawalang dugo sa akin at alam kong anumang oras kapag ka nagtagal pa, ito'y maaari kong ikapahamak. Hindi naman nagtagal at agad akong dinala nila sa ospital. Pag-uwi namin sa pagamutan ay sinalubong kaagad kami ng aming mga kapitbahay at nakibalita sa aking kalagayan. Kumalat kasi sa aming baryo na may isang magnanakaw o tulisan ang nakapasok daw sa aming bahay at ito ang nanakit sa akin. Ang sikreto ng aking pagbubuntis ay hindi ibinunyag ng aking mga magulang. Gayon din si Mang Kulot na nanatiling tahimik. Magmula noon, napansin kong tila hindi na makatitig sa akin ng diretso ang matanda at madalas na itong umiiwas, lalong-lalo na kapag magkakasalubong kami sa kalsada. Nanibago ako sa pakikitungo nito, bagamat patuloy pa rin ito sa panggagamot, ay isang hinala ang naiwan sa isip ko hanggang sa ngayon. May pakiramdam akong hindi isang panaginip ang nakita kong nilalang sa labas ng aming bintana na naging dahilan ng pagkalaglag ng aking ipinagbubuntis. Sigurado ako dahil pinagtagpi-tagpi ko ang lahat ng mga kababalaghan at kakaibang nangyayari sa aming baryo. Ang mga naging pasyente ni Mang Kulot, ang pagtanggi nitong mayroong gumagalang aswang sa aming lugar kahit hindi malinaw na mayroong humawa kay Tasyo. Ang mapupulang mata na palaging nakikita sa itaas ng bahay nila Isang at ang mga hayop o karning anyay alay at kinakain ng mga engkanto sa ilog. Ito ay mga palusot lamang ni Mang Kulot. Ngunit hindi ko napatunayan ang aking mga iniisip noon, kaya sinarili ko na lamang ito. Alam kong walang ibang tao ang nangahas na magpunta sa ilog kung hindi si Mang Kulot lamang, kaya alam ko pagmamay-ari niya ang paang iyon na ikinubli niya sa anyo ng isang punso habang gumagala ang ibang parte ng katawan nito na naghahanap ng kanyang mabibiktima. Mahusay siyang gumawa ng kwento at napakahusay niyang magbalat kayo. Ang ilog ay hindi pinamumugaran ng mga maligno. Kung hindi, ginagawa lamang ang kwentong iyon para doon hindi magambala ang ginagawa nitong kababalaghan. Sigurado ako, si Mang Kulot ay hindi isang ordinaryong albularyo lamang. Isa siyang aswang. Pero dahil mahirap patunayan ang ganoong paratang, mas pinili ko na lamang na manahimik hanggang sa isang araw. Bigla na lang nawala si Mang Kulot sa aming baryo at hindi na muling nagpakita pa. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan.
Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon Bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon Bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Bago ko po simulan ang pagbabahagi ng aking karanasan, nais ko lang po kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng masusugid niyong tagapakinig, lalong-lalo na po sa butihin nating narrator na si Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lilet at nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ng aking nanay doon sa kanilang probinsya. Itago niyo na lang po sa pangalang Dolores ang aking nanay at tubong Zambales doon ipinanganak at doon na rin siya lumaki. Ang karanasang ito ay palagi ninyang ikinikwento sa aming magkakapatid. Nangyari ito dekada 60 at ayon pa sa aking ina, Kuya Barry, ng mga panahong ito ay nasa 17 pa lamang siya. Kilalang isang manggagawa ng bagoong na isda ang magulang ni nanay at may maliit na pwesto sila sa palengke. At madalas pa nga na si nanay ang pinagbabantay sa pwesto nilang iyon sa palengke. Anya pa, noong mga panahong ito ay may kakumpetensya sila sa pagtitinda ng bagoong doon sa palengke. Kaya naman, kinakailangang mas maagang magbukas sila ng tindahan sila nanay. 4:00 pa lang ng madaling araw nang gisingin ni Lola si nanay upang magtungo na sa palengke at makapagbukas na ng maaga si nanay. Dahil maaga na namamalengke ang mga tao doon sa probinsya. Dolores, bumangon ka na dyan at maaga na tayong magtutungo sa palengke para makabenta tayo kaagad ng malaki ngayong araw. Kaagad namang bumangon si nanay para makapaggayak na. Makalipas lang ang ilang sandali ay magliliwanag na nang makarating sila doon sa palengke. Dahil na rin sa mahigit kalahating oras ang kailangan nilang lakarin upang makarating umano sa palengke. Noong makarating sila nanay sa pwesto nila ay agad naman nilang napansin ang tindahan ng kakumpetensya sa pagtitinda ng bagoong na marami nang bumibili rito at nagkukumpula na ang mga tao sa gawing iyon. Kaya naman, lalong naasar ang aking abuela. Nang magtatanghali na ay napansin ni nanay na wala nang masyadong namimili sa tindahan ng matanda. Kaya naman, nagwika si Lola kay nanay na bakit napakaraming namimili sa tindahan ng matanda at agad na inutusan si nanay. Dolores, halika nga. Utusan kita sandali. Bumili ka nga ng bagoong doon sa kabila para malaman ko kung anong pinagkaiba ng bagoong nila sa bagoong natin.
Agad naman akong nagtungo sa gawing iyon at bumili nga ng bagoong natinda ng matanda. Habang nagtatakal iyon ay hindi ko naman mapigilan ang aking sarili na magpalinga-linga sa paligid ng tindahan nito dahil na rin sa nalanghap ko ang hindi kaaya-ayang amoy sa loob ng tindahan. Agad naman akong nagulat nang biglang magsalita ang matanda. "O iha, ito na dinagdagan ko yan ha. Sabihin mo sa nanay mo na kung gusto niyang gayahin ang bagoong na paninda ko, ay sa akin na siya kumuha ng mga isda na ginagamit ko sa paggawa ng bagoong na ito." Wika nito ng pangiti-ngiti sa akin. Opo, salamat po." Sagot ko naman sa matanda sa pagaralgal kong boses. Noong sabihin ni nanay kay Lola ang sinabi ng matanda, ay agad namang sumimangot si Lola. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, ay nagsarado na sila nanay ng tindahan at naglakad na pauwi. Makalipas lang ng kalahating oras ay agad nang nag-ayang kumain si tatay. Kaya naman nilabas ni nanay ang bagoong na ipinabili ni Lola sa kanya at naggayak naman si tatay ng kalamansi at sili. Paborito kasi ni Lolo ang bagoong na may kalamansi at sili. Kaya naman hindi kumpleto ang hapunan ni Lolo kapag walang bagoong na may kalamansi at sili. Kung kaya, isa ito sa mga hindi mawawala sa bahay nila nanay noong mga bata pa sila. Noong mailagay na ni nanay sa mangkok ang bagoong, agad namang pinigaan ni Lolo ng kalamansi at inilagay ang siling pinitas nito sa bakuran nila. Nang magsimula ng magsandok si Lolo ng bagoong, bigla na lamang nagbago ang wangis ng bagoong na nasa mangkok, na ang kaninang maliliit na isda ay naging maliliit na daliri ng sanggol. Maging ang kaninang normal na amoy ng bagong gawang bagoong ay naging amoy bulok ng laman ng mga hayop. Kaya naman napamura si Lolo nang magbago rin ang kulay nito at naging mapula na tila bagong dugo. Agad na inihagis ito ng tatay ni nanay. "Lintek na, saan niyo ba yung kinuha?" Wika ng tatay ni nanay sa galit nitong boses. Pinabili lang po yan sa akin ni nanay doon sa matanda. Gusto kasi ni nanay na malaman kung bakit maraming bumibili sa tindahang iyon. Sagot pa ni nanay sa tatay nito habang ang nanay naman niya ay hindi makapagsalita sa nasaksihan. Kinabukasan, si Lolo ang nagpunta sa palengke upang magbukas ng tindahan nila nang mapansin ni Lolo na bukas na ang tindahan ng matandang nagtitinda ng bagoong at agad niya itong nilapitan para kumprontahin sa paninda nito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Walang iya ka naman. Pati mag-ina ko, balak mo pang yang gawin. Wika ni Lolo sa matandang lalaki. Ang anak mo ang bumili ng paninda ko. Hindi ko sila pinilit na bumili sa akin. Kaya wag ako ang sisihin mo. Dahil sa pagtatalong iyon, nagpasya ang tatay ni nanay na umuwi na lang at magpahinga.
Sapat naman na ang benta nito upang makabili ng uulamin nila sa hapunan. Magdidilim na nang makarating ang tatay ni nanay sa bahay nila at may dalang isda para sa hapunan. Noong magluluto na si nanay ng isda na dala ni tatay at magpapadingas ng apoy sa likod ng bahay, nang makarinig si nanay ng mga kaluskos sa bandang likuran nito. At dahil sa kuryosidad ay napalingon ito sa likuran ng may maaninag itong anino at wangis ng isang taong maitim sa di kalayuan. At dahan-dahan itong lumalapit kay nanay. Noong mapansin ni nanay na hindi ito karaniwang tao, ay agad tinawag ni nanay ang tatay nito at nagsisigaw, "Aswang tay! May aswang po dito!" Noong marinig iyon ng tatay ni nanay, ay agad na kinuha ng tatay nito ang buntot ng pagi at agad pinapasok si nanay sa loob ng bahay habang ang kapatid naman ni nanay ay nag-iiyakan na sa takot. Narinig pa ni nanay ang pagwika ng kanyang tatay sa pasigaw nitong boses. "Demonyo ang balbal ka! Pati kami balak mo gawing bagoong ha! Alika, lumapit ka dito para makita mo kung sino ngayon ang magiging bagoong sa atin." Nagulat na lang sila nang may marinig sila nanay ng isang malakas na paghiyaw na nanggaling sa nilalang na nasa likuran ng kanilang bahay. Habang nakakarinig kami ng mga kaluskusan sa paligid ng bahay at tila nasa paligid lang ito ng bahay at nag-aabang ng mabibiktima. Kung hindi pa nagsiga ng goma ang nanay nila, hindi pa matitigil ang mga kaluskusan sa paligid ng bahay. Dahil sa pangyayaring iyon, ay hindi na nakatulog ang tatay ni nanay at magdamag itong nakiramdam sa paligid. Nang mapansin ng tatay ni nanay na maliwanag na ang labas, agad na silang lumabas at napansin ang mga bakas ng dugo sa kanilang bakuran. Kinabukasan, nagpasya ang tatay ni nanay na magbukas ng pwesto nila sa palengke. Maaga pa nang magtungo kami sa palengke upang magbukas nga ng pwesto. At pagkakataon na din namin iyon dahil sa napansin ni nanay na hindi pa nagbubukas ang matanda ng kanyang pwesto. Noong makapag-ayos na kami ng aming mga paninda nang may lumapit na magandang babae at nagwikang, "Pabili nga po ng isang takal ng bagoong." Habang nagtatakal naman ng bagoong si nanay, napansin niya ang babaeng ito na nakatitig lang sa kanya. At noong mapansin ng babae na nakatingin si nanay sa kanya, ay agad itong binaling ang paningin nito sa ibang bagay. At ngumiti ng nakakatakot ang babae. Noong bandang 5:00 naman, ay naglikpit na sila para makauwi ng maaga nang mapadaan sila sa hilera ng mga nagtitinda ng mga isda. Nang marinig nila nanay ang pinagchichismisan ng mga tindera doon, na ang nagtitinda ng bagoong sa kabilang parte ng palengke ay nakita na lang daw ng mga kapitbahay nito sa kabilang tulay na nakahandusay sa gitna ng tulay ang katawan ng matanda na puro latay at puro sugat.
At napansin pa ng mga nakakita dito sa matanda ang nakabukang bunganga at tila wala ng dila ang matanda. Naging bali-balita na rin ang pagiging aswang ng matanda. Ang pinagtataka lang ng mga tao doon ay sino ang sumalo ng pagiging aswang ng matanda. Habang nakikinig sila nanay at ang kanyang ina sa mga usap-usapan ng mga tindera doon, nang may biglang tumapik sa balikat nilang mag-ina at si lolo pala iyon. Hindi nila alam na sinundo pala sila ni lolo dahil sa nabalitaan na rin ni lolo ang nangyari sa matanda at kalat na rin ito sa buong baryo nila na ang anak ng babae ang sumalo ng pagiging aswang ng matanda. Magmula noon, hindi na rin nila nakita pa ang babae maski doon sa palengke. At naging palaisipan sa kanilang lahat at pangamba dahil na maaaring bumalik ito sa ibang araw. Noong araw ding iyon ay nagtungo sila sa isang manggagamot at humingi sila ng payo kung ano ang kanilang gagawin. Hindi nagtagal ay may iniabot sa kanilang mga maliliit na bato at ayon sa albularyong ito ay pangontra daw ito sa aswang. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, bit-bit pa rin po ng aking nanay ang ibinigay na bato ng matandang albularyo. Kampante daw po siya kasi kapag nasa kanya ang pangontra. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po'y nagustuhan niyo ang kwento ng aking nanay. Lubos na gumagalang, Lilet. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang magbahagi sa inyo ng isang kwento tungkol sa aswang. Siya nga po pala, bago ang lahat, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alex. Isa rin po ako sa masusugid na tagapakinig ng inyong channel. Itong aking ikikwento ay naging karanasan ko noong minsang ginabi ako sa pag-uwi. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, panahon ng mga mais, kung kaya medyo mahirap ang aking dinadaanan. Sa kadahilanang kailangan kong dumaan sa maisan upang mapadali ang aking paglalakbay. Isang araw noon, inimbita ako ng aking kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Wally. Uy Alex, kaarawan ko sa susunod na Biyernes. Pupunta ka ha? Wika nito sa akin. Sige, Biyernes. Kung magiging maganda lang naman ang panahon eh. Tanging naitugon ko sa kanya. Napatango na lang ang aking kaibigan sa akin. At pagkatapos ay nagpaalam ng aalis na dahil may pupuntahan pa daw siya. Kinagabihan, napaisip ako kung pupunta nga ako o hindi sa bahay ng aking kaibigan. Medyo may pag-aalinlangan pa kasi ako sa aking loob dahil malapit na akong makapag-ani ng mais. Kung pupunta ako roon, baka may magtangkang magnakaw ng mga mais ko. Nako, mahirap na. Saad ko sa aking sarili. Nang gabing iyon, nagpasya akong wag nang pumunta sa bahay ng aking kaibigan. Alam ko kasing malalasing lang ako at baka kinabukasan pa ako makauwi. Dumaan ang mga araw
dahil naging abala ako. Nakalimutan ko na malapit na pala ang kaarawan ng aking kaibigan. Naalala ko na lang iyon noong makita ko siyang papalapit sa akin. "Uy Alex, bukas na yun ha. Magtatampo ako sa iyo kung hindi ka sisipot." Saad nito sa akin. Kahit na ayaw ko sanang pumunta, wala na akong nagawa pa. Noong kaarawan ko kasi ay pumunta rin sa bahay itong si Wally. Kaya napatango na lang ako sa kanya. "O sige tol, walang problema. Bago magtanghalian, naroroon na ako, promise." Tanging naisaad ko sa kanya. Napangiti na lang sa akin ang aking kaibigan at saka nagpaalam na. Kinabukasan, maaga akong nagising. Inihanda ko ang aking damit na susuotin at saka maging ang itak ko. Ay nako, kailangan kong dalin ang itak na ito. Mahirap na, baka may masamang nilalang na makasalubong ko sa daan. Saad ko sa aking sarili. Napailing na lang ako noong mapansin kong tila nananamlay ang aking katawan. Ay, sinako, ano ba naman ito? Tanong ko sa aking sarili. Napapaisip na ako ng mga panahong iyon dahil baka kung ano ang mangyari sa akin kung tutuloy pa ako. Subalit, noong malapit na ang oras ng pananghalian, ay biglang naging buo na ang aking pasya na pupunta sa bahay ni Wally. Naisip ko kasing baka magtampo nga ang aking kaibigan kung hindi ako dadalo sa kanyang kaarawan. Agad akong nagbihis noon at saka naglakad na sa maisan para mas mapadali ang aking pagpunta sa kanilang bahay. Habang naglalakad ako, nagulat ako noong makita ang ibang mais sa bandang gitna na nahahapay. Animoy may kung anong dumagan sa mga puno ng mais doon dahil lahat ng nasa bahaging iyon ay nakahalang. Ano kayang hayop ang gumawa nito? Tanong ko sa aking sarili. Naisip ko kasing baka may gumawa ng milagro at doon ang napili nilang lugar. Hindi ko na lamang pinansin iyon at saka nagpatuloy na lamang ako sa aking paglalakad. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang hindi kilabutan. Ilang gabi na kasi akong nakakarinig ng paghuhuni ng tiktik at saka tila sigaw ng tao sa bandang maisan ko. Wow, baka guni-guni ko lang iyon. Wika ko sa aking sarili. Makalipas ang humigit kumulang 45 minuto na paglalakad, narating ko na ang baryo ng aking kaibigan. Natanaw ko kaagad ang bahay ni Wally, kung kaya napangiti ako. Wala namang masyadong bisita doon, kung kaya hindi ako nakaramdam ng hiya. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad hanggang sa makarating ako sa tapat ng bahay ni Wally. Wow, paring Alex! Akala ko naman di ka na dadating. Biglang wika ni Wally nang mapasulyap siya sa kaniyang pintuan. Dali-dali siyang lumabas sa kanilang bahay at saka sinalubong ako. Napatawa na lang ako sa kanyang itinuran at saka binati ko siya. Maaari ba naman yun makalimutan kita? Teka, bagong lahat, happy birthday boy! Nagpasalamat naman sa akin si Wally at saka agad akong inakay papasok sa kanilang bahay. Pagkapasok ko roon,
agad kong napansin ang isang matandang babae na panay ang titig sa akin. Hindi ko naman alam kung ano ang ibig sabihin noon. Subalit, hindi ko na lang iyon pinansin. Dumiretso kami ni Wally sa kusina at saka niyaya niya akong kumain. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Pagkatapos kong kumain, tumambay kami sa labas ng kanilang bahay. Anya, mas malamig kasi roon ang hangin kumpara sa loob ng kanilang bahay. Nasa kalagitnaan kami ng aming pag-uusap noong maalala ko ang matandang naging panay ang pagtitig sa akin. Dahil doon, tinanong ko ang aking kaibigan, pre, sino ba yung matandang babaeng bisita mo? Bakit kaya panay ang titig niya at parang kinakain niya ako sa paraan ng kanyang pagtitig sa akin? Tanong ko kay Wally. Napatawa naman sa akin si Wally. Napapailing pa siya bago tuluyang tumugon sa aking naging tanong. Yun ba? Naku, huwag mo na lang intindihin yun. Ina iyon ng pinsan ng aking asawa. Napatango na lang ako sa kanyang naisagot sa akin dahil parang may nais pa siyang sabihin sa akin. Nagpasya akong tingnan siya at saka hinintay ang mga katagang nais niyang sambitin. Huwag kang tititig sa kanya. Kung tatapikin ka niya, tapikin mo rin siya kaagad ha. Wika ni Wally. Napakunot-noo ako dahil sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang kanyang ibig sabihin. Kung kaya nagtanong ulit ako kay Wally kung ano ang kanyang ibig tukuyin. Atin-atin na lang to pre. May mga haka-haka kasing aswang ang babaeng iyan. Marami na daw nabiktima yan sa lugar nila. Subalit ngayong lumipat siya rito, hindi natin masasabi kung ganoon pa rin siya. Wika ni Wally sa akin. Bahagya akong kinilabutan sa sinabi ng aking kaibigan. Ngunit nawala ang aming usaping iyon nang biglang dumating na ang mga pinabili niyang inumin. Kahit na ayaw ko sanang uminom, wala na akong nagawa pa dahil nariyan na sa aming harapan ang alak. Yun nga po Kuya Bari, uminom kaming dalawa ni Wally at hindi ko agad na malayan ang oras. Nako, madilim na pala ang paligid. Wala pa akong dalang gasera, wika ko sa kanya. Magpapaalam na sana ako sa kanya na uuwi na ako. Subalit, pinigilan niya ako at saka sinabihang pahihiramin na lang niya ako ng flashlight. Pagtango na lang ang aking nagawa at saka ipinagpatuloy na namin ang aming pag-inom ng alak. Bandang 8:00 nang magpaalam ako sa aking kaibigan. Gaya ng sinabi niya, pinahiram niya ako ng kanyang flashlight. Tuluyan na akong nagpaalam sa kanya ng mga sandaling iyon. Habang naglalakad, nakaramdam ako na parang mayroong nakasunod sa akin. Hindi ko na lamang iyon pinansin at saka ipinagpatuloy ko na ang aking paghakbang. Namalayan ko na lamang na malapit na pala ako sa maisan noong bigla akong nakarinig ng paghuni ng tiktik. Inilawan ko ang paligid, subalit
wala naman akong nakita kung anumang nilalang doon. Naku, baka dala lang ito ng alak na ininom namin. Wika ko sa aking sarili. Patay mali siya akong pumasok sa loob ng maisan. Medyo kinikilabutan ako. Ngunit isinantabi ko ang kung anumang ideyang pumapasok sa aking isipan. Nasa kalagitnaan na ako ng aking paglalakad noong bigla akong nakarinig ng kaluskos sa bandang likuran ko. Naalala kong malapit iyon sa bahagi kung saan nahahapay ang mga mais. Pagkatama ng liwanag ng flashlight na dala ko roon, nagulat ako dahil kitang-kita ko ang isang mabalahibong nilalang na may buhaghag na buhok. May kung ano siyang nilalantakan, kung kaya maingat kong sinipat kung ano iyon. Halos mapalundag ako sa takot nang mawari kong tao ang nilalantakan ng nilalang na iyon. Tako po, aswang ito. Tanging nasambit ko sa aking sarili. Akmang tatakbo na sana ako noong makaapak ako bigla ng tangkay ng mais. Gumawa iyon ng ingay, kung kaya natigilan ako. Dahan-dahang napalingon sa akin ang aswang, saka ito ngumisi. Kitang-kita ko ang kanyang duguang mukha dahil sa paghabhab niya ng laman ng tao. Sa sobrang gulat ko, kahit na medyo may tama ako ng alak, ay nagawa ko ang tumakbo. Wala akong pakialam kung ilang ulit akong nagkandara pa dahil sa mga mais na naroroon. Dahil ang mas mahalaga sa akin noong mga oras na iyon ay ang makatakas mula sa aswang. Ilang metro na ang aking itinakbo noon nang mapansin kong mayroong nakasunod sa akin. Alam ko na ang aswang iyon dahil dinig na dinig ko ang mahina niyang paghuni. Anak ng putik na aswang yan. Kapag dumating kami sa labas ng maisan at kung mahuli ko siya, hindi ako mag-aatubiling tagain siya. Wika ko na lang sa aking sarili. Mas lalo ko pang binilisan ang aking pagtakbo hanggang sa tuluyan na akong nakalabas sa maisan. Tumayo ako roon at saka inihanda ang aking sarili. Subalit, ilang minuto na ang aking paglilinga-linga roon at saka pag-iilaw sa paligid. Ngunit hindi na sumulpot ang aswang upang atakihin ako. Napailing na lang ako nang makarinig ako ng pagaspas ng pakpak ng dambuhalang ibon na papalayo. Akala ko ba ay aatakihin ako ng aswang na iyon? Matapang kong wika sa aking sarili. Nagpasya na lang akong umuwi sa aking bahay at hindi na inisip pa ang aking nakitang iyon. Ay naku, baka dulot lang yun ng kalasingan ko. Saad ko pa. Ngunit hindi pa rin mawala ang kilabot sa aking katawan habang naglalakad ako papauwi. Kinabukasan, nag-ani kami ng mais at medyo nagtaka ako. May mga bakas kasi ng dugo sa gitna ng maisan at alam kong hindi yun dugo ng hayop. Dahil doon, naalala ko ang aswang na nakita ko nang nagdaang gabi. Napatanong na lang ako sa aking sarili. Totoo kaya yung nakita ko?
Magpasa hanggang ngayon ay talagang hindi ko po talaga malilimutan iyon, Kuya Bari, na minsang muntik nang mapahamak ang aking buhay dahil sa aswang sa maisan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Alex. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.